Hello, no? So, gaano ka ikli ang buhay? So, ganito, no? Sa ngayon is napapaligiran ka ng maraming mga kaibigan, kamag-anak, or kahit sino, no, na nakapalibot sa iyo. Kasama mo sila sa hirap at ginawa, sa hirap, sa tuwa, o sa saya, o sa anuman yung mga bagay na ginagawa mo dito sa ating mundong ito, no? Sa habang ikaw ay nabubuhay pa. No, lagi natin tatandaan na ang buhay natin dito sa mundo ay temporary lamang, no? Kahit pa ikaw pa yung pinakamaraming kayamanan dito sa mundong ito, pinakamayaman ka, napapaligiran ka ng maraming mga kaibigan mo, mga kamag-anak o sino man, darating yung araw na lilisan ka dito sa mundong ito na wala kang makakasama, wala kang kaibigan, wala kang pamilya, walang anak, walang asawa, or kahit sino, no, na sa paglisan mo dito sa mundong ito. Individual na lilisan ng isang tao dito sa ating mundo. Kahit pa sabay-sabay tayo na mamatay dito, pero pagdating ng araw doon, individual tayo haharap sa ating Panginoon. No, pagdating ng araw, according dito sa nakasulat sa Biblia, no, na after death is judgment. It is appointed that man wants to die, and after death is judgment, di ba? So, lagi natin tatandaan na ang buhay natin dito sa mundong ito ay temporary lamang. So, huwag sana tayo maging gahaman sa mga bagay na ito sa mundong ito or magiging sakim na halos gusto na nating angkinin ang lahat ng mga bagay, ari-arian, lupain, bahay, o ano man yun na mayroon sa ating mga kapwa natin, no, na ano man yung mayroon na wala sa atin is pilitan natin angkinin or bibilhin ng sapilitan or kukunin ng sapilitan or ano man yung mga bagay na hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Lagi mong tatandaan kahit pa no na sa ngayon is nasasabi mo no na ikaw yung pinakamakapangyarihan na tao sa mundong ito, marami kang kaibigan, marami kang sundalo, military or sino man nakasama mo dahil sa kayamanan mo or ari-arian mo, dahil sa yaman mo or ano man, gaano ka pa makapangyarihan dito sa mundong ito, darating yung araw no na haharap ka sa Panginoon na wala kahit isa niyan sa mga taong sinasandalan mo na makakasama mo pagdating ng araw or tutulong sa iyo sa araw ng paghahatol, sa oras na hahatulan ng isang tao, judgment sa ating Panginoong Jesucristo, no? So lagi natin tatandaan na huwag sana tayo magiging sakim dito sa mundong ito kasi hindi tayo panghabang buhay dito, temporary lamang tayo. Kabulastugan or kamangmangan yung mga tao no, na nagiging sakim, na gustong angkinin ang lahat ng mga bagay dito sa mundong ito dahil nga sa kapangyarihan na meron siya or sa mga ano man yung nakapalibot sa kanya or sinasandalan niya, dahil nga sa pira or sa lapi or kayamanan na meron siya, dahil diyan is nagiging makapangyarihan siya at gusto na niya angkinin ng iba pang mga lugar or ari-arian or kayamanan, lupain or ano man, no? So lagi mo tatandaan dito sa mundong ito ngayon siguro napapakinabangan mo yung kapangyarihan mo na ikaw ay isang malakas, pero pagdating ng araw talaga no na sa oras na maghahari na ang ating Panginoon, na matutupad na yung kasulatan dito no na sa pagbabalik ng ating Panginoon sa bawat tao dito sa ating mundo no, sa pagbabalik niya lahat ng tayo haharap sa kanyang paghahatol, kasi sinabi dito sa ating kasulatan no, aside from holiness no one can see God, no, walang makakita sa ating Panginoon maliban sa mga taong banal or nagiging banal, no. So lagi nating tatandaan yan no, na dito sa mundong ito paulit-ulit kong sinasabi na hindi tayo magtatagal. Kahit pa no na marami kang ari-arian, marami kang bagay, marami kang mga kayamanan o bahay, marami kang iiwan mo yan. May malaki kang pamilya, pinupuri ka ng maraming mga tao ng siyudad mo, ng city mo, o ng lugar mo, pinupuri ka nila. O ano man yung mga sabi-sabi, pagdating ng araw, wala ni isa sa mga tao na yan no, na makikilala sa iyo or tutulong sa iyo sa araw ng iyong kamatayan, sa araw na ikaw ay harap doon sa ating Panginoong Jesucristo for judgment, ayon dito sa nakasulat sa Biblia. So doon mo ma-realize na pagdating ng araw na lahat ng ginagawa mo dito sa mundong ito, na pagsisisihan mo, lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, malalaman mo na walang kabuluhan ang lahat. Ma-realize mo ang pinaka-importanting bagay na hindi mo pinapansin, or mga bagay no na pinaka-importante na tinatalikuran mo lang or hindi mo, or kumbaga tinatakwil mo or tinatalikuran mo at hindi mo pinapansin. So lagi mong tatandaan sa laging nasa huli ang pagsisisi, walang pagsisisi na nauna, lahat yan na nasa huli.
dito sa mundong ito, kumbaga nalilinlang ka ni Satanas na maaliw ka sa mga bagay na ito, nagiging makapangyarihan ka ganito, gusto mo na angkinin lahat. Pagdating ng araw, kahit si Satanas hindi yan tutulong sa iyo pagdating ng araw, sa oras na paghahatol, kasi yan siya mismo, natatakot din yan sa ating Panginoon. At dahil nga nagpapagamit ka ni Satanas dahil sa mga kayamanan na binigay niya sa iyo upang angkinin yung kaluluwa mo, pagdating ng araw, doon ka pupunta sa Kanya. Kasi siya yung ginawa mo Panginoon habang nabubuhay ka dito sa mundong ito, doon ka rin sa Kanyang kaharian, ang impyerno. No? So maniwala ka sa akin, ito yung sasapitin ng bawat tao na hindi kumikilala sa ating Panginoon. Lagi natin tatandaan na maraming tao ngayon na dahil nga sa mga bagay sa mundong ito is kumbaga minamahal na nila ang bagay sa mundong ito at nakakalimutan nila mismo na dito pala sa ating mundo ay lilipas lang pala. Lilipas tayo dito, na sandali lang pala tayo. Doon nila ma-realize sa huli na habang nandito pa sa buhay na ito, masyadong binubulag ni Satanas yung kanilang mga isipan upang paniwalaan nila yung mga kasinungalingan, yung mga bagay na naangkin nila, nagiging sakim sila, nagiging gahaman at nagdidilim yung kanilang puso at isip dahil sa mga bagay na ito na ibinigay ng kanilang Diyos, na sinasamba nilang Diyos na si Satanas. So mag-ingat po tayo, kasi isa lang ang ating Panginoong Jesucristo, isa lang ang ating Diyos na siya magliligtas sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. So lagi natin tatandaan, siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Siya lamang, lagi natin tatandaan yan. Namatay siya doon sa cross upang tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama. No? So huwag sana nating sayangin yung buhay natin dito sa mundong ito na temporary lamang o napakasandali lamang. No? Lalo na sa mga tao na nagiging bulag, o kumbaga binulag ng kayamanan o salapi o kasinungalingan yung mga isipan nila upang lagi na lang angkinin itong mga bagay nito. Gustong-gusto lahat ng gustuhin nila ay gusto nilang makamit, o lahat ng gustuhin nila is yun yung gusto nilang abutin, gusto nilang makuha na nila lahat ng gustuhin nila. So mag-ingat tayo sa ganitong mga bagay na kasakiman. Kasi ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa ating dito sa nakasulat na anong mapapala ng isang tao, di ba, kung maangkin niya ang buong mundong ito, kung mawawalan naman siya ng kanyang buhay, kumbaga mapaparusahan yung kaluluwa niya. Mayaman ka nga dito sa mundong ito, kawawa ka kasi mayaman ka dito sa mundong ito, pero doon sa kaharian ng Diyos, isa kang pinakamahirap sa lahat, kasi hindi pinahintulot ng ating Panginoon na ang ganitong klaseng mga tao ng kasamaan or naghahari sa kasamaan or naghahari ng kasamaan, hindi niya pinahintulot yan na makapasok doon sa kanyang kaharian, kundi ang mga tao lamang na nakapasok doon sa kanyang kaharian is yun lang yung mga tao na namumuhay sa kanyang kalooban at sa kanyang salita. Dito sa nakasulat sa ating Biblia, according nga dito sa nakasulat, walang kahit isang mga tao doon na marumi or mga tao na kinukurs ng Panginoon na nakapasok doon sa kaharian ng langit, kundi sila lamang ng mga taong banal na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung sinasabi dito sa nakasulat sa Revelation. So mag-ingat tayo, kahit pag-ano kakapangyarihan ngayon, karami ka pang kamag-anak, pinupuri ka na maraming tao kasi marami kang nagawa ganito, maraming nagpupuri sa'yo, maraming mga sundalo na sandigan mo, kaya ka nang protektahan ng mga taong yan dito lang sa mundong ito, pero pagdating ng araw sa araw ng kamatayan, wala na magpuprotekta sa iyo or tutulong sa iyo upang magsasabi na iligtas mo ito kasi mabait ito sa mundong ito, kundi ang paghahatol ng Panginoon is individual by you. Ikaw lamang at wala na kahit isa dyan. Kasi kahit pa yung mga tao na tatayo sa harap mo, kahit pa halimbawa lang, may tao na tatayo sa tabi mo na tutulong sa iyo, ahatulan din yun according sa kanyang mga nagawa. So lahat tayo hinahatulan according sa ating nagawa dito sa mundong ito. So wag sana tayo magpapabulag or magpapaligaw or magpapalinlang sa mga deception na nandito sa mundong ito na naghahari, kasi ikaw rin naman ang magsisisi pagdating ng araw. Kung ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin mo pagdating ng araw. Maniwala ka sa akin, ito ang mangyayari pagdating ng araw. Without Christ, no one can see the Lord. No one can see the Lord without holiness. Yun ang sinasabi dito sa ating kasulatan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.